Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pambayad na libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung for today's video, 10 bagay na kailangan mong malaman para lalo mong magustuhan itong ating si Boss Y, Yorme Isko Moreno. Pero bago yan, shout out muna po sa lahat ng mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Lalo na yung nasa labas ng Maynila, mga OFW. Ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So sa lahat po ng Iskonian, nasa Maynila man o labas ng Maynila, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. So yun na nga guys, yung ating topic, 10 bagay nga na kailangan nating malaman. At sino pa bang makakaalam niyan kundi mga taong nakasama niya, nakasalamuhan niya. Isa na itong si Car Balita. Kung maalala niyo, di ba? Si Car Balita ay kinuwang senador ni Boss Y noong 2022. Na kung saan siguro na-observe niya, nakita niya yung karakter, paano makitungo sa tao, paano mag-isip. So narito guys ang 10. So number 1, i-eats last. Sisiguraduhin niya na kumakain na ang lahat bago siya kumain. So marka yan ng pagiging leader niya. Paborito niyang adobo at nakakamay siya kumain. So yun guys, di ba? Sabi ni Carbolita, ito ay isang tatak ng leader na iniisip niya muna yung mga taong nasa paligid niya, di ba? Kung kumain na nga daw ba o hindi. At pag nasiguro niya na kumain na lahat, tsaka palang kakain. Di ba? Isang sinyalis nga na marka nga ng tunay na leader. Kasi kung yung iba ganyan guys, di ba? Importante sa kanilang sarili nila. Kapag nakakain na sila, bahala na kayo sa buhay niyo, di ba? Basta ako, busog ako. Di ba? Bahala na kayo. So, ibig sabihin, may pakialam itong si Yorme. May malasakit, 'di ba, sa mga taong nakakasama niya. Tunay na leader nga siya, 'di ba? Hindi inuuna ang sarili, iniisip mo na yung kapakanan ng nasa ibaba niya bago ang kanyang sarili. At yun na nga guys, ang paborito daw niya, adobo na pambansang ulam ng Pilipinas at talagang lagi daw siyang nakakamay pag kumain. Sinyales na talagang galing siya sa hirap, 'di ba? Hindi niya makalimutan kasi masarap nga naman lalo sa ating mga Pilipino, guys, 'di ba? Mas komportable tayong kumain ng masasarap lalo na pag nasa bahay lang o sa probinsya o kung saan ka mapumunta, 'di ba? So, tama itong si Car Balita, isang magandang ehemplo bilang isang leader. Number 2, sabi ni Car Balita, eye to eye ang contact. Kapag kausap, ikaw ang makukonsus kasi diretsyon tumingin at bihirang kumarap. So, ang ibig sabihin nito, di ba, pag nag-uusap kayo, talagang, eye to eye contact, di ba? At tiger look, parang mga ganun guys, di ba? Kasi pag ganun ng tao, di ba, talagang sincere siya, nakausap, hindi siya plastic. Kaya nga, di ba, pag minsan, kung nakapanood kayo ng pelikula o yung mga teleserye, di ba, pag may pinapaamin, di ba, ano bang sinasabi niya? Humarap ka sa akin, tignan mo ko ng diretso sa mata. Di ba? Mata sa mata. Pag hindi na masyadong nakatingin, di ba? O lumilihis na, lalo na talaga may ginawang kasalanan, hindi ka nang titignan ng eye to eye. Kasi doon mababasa mo na sa mata kung ang kaharap mo o kausap mo nagsasabi ng totoo o hindi. So, ganun pala si Yorme guys, no? Kaya pag nakita natin personal yan, lalo na kung kakausapin kang harapan, talaga palang ganun siya. Kung makipag-usap, ibig sabihin, sincere siya at tapat siyang kausap. So, number 3, hindi siya umiinom ng alak. Never ko siya nakitang uminom. Pero napakalakas niyang magkape. Nakakalima siya ng grande sa Starbucks brewed coffee. So, yun palang sekreto ni Yorme guys, no? Pero tama yun guys, di ba? Kung isa kang tunay na leader, lalo pa, mayor ka, di ba? Na marami kang hawak sa baba at lingkod bayan ka, marapat lang na dapat healthy ka.
'Di ba? Hindi ka pumapasok sa anumang bisyo kasi siyempre nakakapagsagabal din 'yan sa pag-iisip kung lango ka sa alak. 'Di ba? Siyempre may epekto 'yun, guys, 'di ba? Sa araw-araw ng buhay kung alcoholic siya, araw-araw siyang umiinom. Sa tingin niyo, guys, makakapagtrabaho ba ng maayos yan? Natural, hindi, 'di ba? Ambis na mag-isip ng mabuti, may alcohol pa yung utak niya, guys. Kaya walang maiisip na maganda yun. Pag umaga, parang makasarili lang din yun. At yun na, nakakapag-Starbucks. Kaya kung mapansin yun, di ba, lagi siya may bit-bit na Starbucks. Siguro doon siya nare-relax, nati-chill. Kahit nung nakaupo pa siya, guys. Di ba, bago siya mag-report sa Maynila, makita natin sa Facebook, meron siyang Starbucks na cup nandyan sa harapan niya. So okay na yun, di ba? At least wala siyang bisyong alak. Kaya pala maganda yung katawan niya, guys, di ba? Flat na flat. Wala akong makita ni kahit na isang baso ng alak din sa kanyang katawan. So magandang ehemplo bilang isang leader. Number 4, ang lakas niyang tumawa. Lalo na sa gabi. At makwento. Umaabot kami ng 2 a.m. kwentuhan lang. Madetalye ang bawat kwento, di ka aantukin. Yan, marami nga nagsasabi niyan, guys. Talagang pag nakapagkwentuhan daw yan, talagang detail. At nakikita rin naman natin, guys, di ba? Sa social media, pag tumawa talaga yan, sagad to the bones, di ba? Talagang ngiting tagumpay na talagang, kumbaga, napipil niya yung kanyang kasiyahan sa kanyang sarili. At bukod doon, yung kwento daw, maabot ng alas 2. Pero sigurado tayo, yung kwento ni Yorme ay may kwenta, guys, di ba? Kaya sabi ni Carbolita, madetalye ang bawat kwento niya, di ka aantukin. So, siyempre, pag maganda yung kwentuhan nyo, di ba? Kahit sa barkadang halang, ganyan, di ba? Pag maganda yung kakwentuhan nyo, may mga natutunan ka, very detailed, mga detalye na yan, hindi ka talaga aantukin. Kumbaga, hindi siya boring na kausap. Lahat ng sinasabi may sense at may kwenta. So, sarap siguro may pagkwentuhan kayo, guys, di ba? Talagang hanggang magdama ganyan. Tapos ang napapagkwentuhan, siguradong mga importanteng bagay na kung saan makakatulong din. At matutunan mo kay Yorme kung ano ang dapat pang matutunan. Siguro, depende sa kanyang experience at sa topic na pag-uusapan niyo. So, number 5. Takot siya sa heights. Pag may turbulence sa airplane, kumakanta siya ng walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Makulit. At pag natatakot siya sa biyahe, sumisigaw siya ng ang hirap mong mahalin. Pilipinas. So, doon, di ba, makita mo na pag kumakanta siya walang sino man. Siyempre, parang nagre-reflect siya. Kasi nga naman, di ba, guys, sino nga namang hindi matatakot pag nasa airplane ka at biglang may turbulence. Yung ibig sabihin, yung parang kumakarag siya o hindi normal yung takbo ng aeroplano. Nakakatakot nga naman yun. Di ba? Kaya siguro siya habang nararanasan yun, talagang nag-iisip siya ng mga magagandang bagay na hindi ka lang mabubuhay para sa sarili. Kantang simbahan yan, guys. Magandang kanta yan. So, tapos sinisigaw niya, ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Siyempre, nasasabi siguro niyan, alam naman natin, marami matitigas ng ulo sa mga Pilipino at marami tayong problemang hinaharap na kailangan din pagtulong-tulungan. Baka yun ang naisip niya. So, number 6, hindi nagugusot ang long sleeve at di nagugulo ang buhok. Never nangamoy ng pawis, laging mabango at mukhang mabango. Never naging haggard at nakakapangit siyang kasama sa picture. Medyo parang na-insecure pa itong si Carbalita. No? Kasi nga naman, guys, diba, alam naman natin talagang sobrang gwapo ni Yorme, kaya anak ko ang artista yan. At talagang malinis, neat, di ba? Pag nakita mo, humaharap sa camera, talagang malinis siya. Siyempre, sinyalis lang na malinis din na, kasi, di ba, guys, minsan sa buhay natin, kahit sa pananamit pa lang, yung dating, malaman mo na kung ang tao ay malinis nga, o kung ano yung kanyang, kumbaga yung first impression mo, maganda agad. Di ba? Kasi pag pangit, di ba, gusgusin siya, bakit ang damit,
iniisip mo, paano ba sa buhay nito? Mukhang walang sistema ang buhay niya, kumbaga, ano lang, kung ano lang may suot, hihilahin lang yan. Okay na, di ba? Tapos yung buhok, hindi raw nagugulot. At totoo naman, lagi natin nakikita na nakaayos ang buhok. Di ba? Never na natin nakitang nahagad niya, magulo yung buhok niya. Sa kahit na anong picture o video, talagang nasa ayos. Ibig sabihin, talagang doon pa lang, makita mo na yung personality ni Yorme. Malinis, maayos, at ayaw niya nang hindi sumit. Malinis talaga lagi. At presentable, di ba? Tama naman guys. Kasi pag umarap tayo sa tao, ang mukha natin, ang physical appearance natin, napaka-importante. Para magtiwala sa'yo, yung kausap mo, lalo na siya, di ba? Mayor siya. Leader siya guys, di ba? Kung may kausap kang investor, di ba? Makita mo yung mayor na kausap mo, gus-gusin natural. Baka magdalawang isip ang mag-invest, pero kung siya mo, makita mo, guwapo na, walang amoy daw, mabango, di ba? Malinis, natural. Ano yun? Asset din niya yun. Isang pampa-attract din sa mga investor o sa mga taong nakakausap niya. So, maganda guys, maganda, di ba? Number 7. Ang galing ng memory sa pangalan ng mga tao at mga events na nakakasama siya. Pati childhood niya, vivid ang memories niya, mama's boy siya, takot sa nanay. So, yun guys, sinyalis din na matalino siya dahil yung memorya niya. Di ba? Napaka galing daw ng memorya, lahat ng mga events, mga tao sunod nakakasalamuhan niya. Pag nakita niya, kilala niya kagad. Kasi, ano yun guys, di ba? Madalas na pag maraming ang tao nakakasalamuha, kung hindi yan talaga sobrang importante o na nakasama mo, hindi mo yan na makilala. Kung kaya yung sa kanya matalas daw ang memory niya, kaya ibig sabihin senyales din na matalino talaga itong si Yorme. At yun na nga daw, mama's boy siya guys, takot sa nanay. So alam naman natin, pag takot ka sa nanay, ibig sabihin madisiplina ka. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo, lalo na nandyan ang nanay mo. Kailangan bawat galaw mo, hindi nagagalit ang nanay mo. Kumbaga yung respeto nandyan. Di ba? Kaya mama's boy pala itong si Yorme. Kaya mahal na mahal niya ang kanyang nanay. Kaya nga sabi niya dyan, di ba guys, sa message niya, habang nabubuhay pa ang magulang mo, kumbaga sulitin mo na yan. Di ba? Habang nandyan pa, ibigay mo na dapat mong ibigay. Pakita mo na yung pagmamahal mo. Dahil balang araw, mawawala din. Sa ngayon, wala na rin po ang kanyang magulang. Kaya takot nga doon sa kanyang nanay. So, mabait na bata guys, itong si Yorme. Takot sa nanay. Number 8, palatanong, kung ano ang idea at palagay mo sa mga bagay-bagay parang bata at open sa mga ideas. So, ito yung sinasabi natin na ano guys. Isa sa nagustuhan ko kay Yorme na open ideas. Ibig sabihin, doon niya naiisip yung mga out of the box na mga ginagawa niya na hindi pa nagagawa ng mga ibang politiko o hindi pa naiisip ng mga ibang politiko. Example lang, di ba guys, nung pandemic, anong naisip ni Yorme na hindi naisip ng mga ibang politiko? Di ba? Problema natin yun, yung vaccine guys. Di ba? Problema natin yung vaccine. Maraming gusto magpa-vaccine, walang vaccine. Hindi alam saan pupunta. Walang supply, di ba? Malalayo, bawal lumabas. Sobrang hirap. Kaya anong naisip ni Yorme? Nag-isip siya ng drive-thru, di ba guys? Sino makakaisip ng drive-thru vaccine? Eh alam natin pag sinabi ng drive-thru, kainan yan. Di ba? Pagkain yan, pag drive-thru. Pero isa, naisip niya yun. Tama nga naman, di ba? At dahil doon, sa vaccine na drive-thru niya, ang daming nakinabang ng mga Pilipino. Hindi lang yan guys po, dito sa Maynila, nasa malalayong lugar, nasa Laguna, Batangas, di ba? Sa bandang north naman, sa taga Pampanga, taga Bulacan. So maraming natuwa doon sa drive-thru vaccine ni Yorme. So nakita niyo, di ba, yung pag-iisip na iba. At pwede rin naman siyang open ideas na mangopya. Ano bang kinopya niya? Eh yung cake, di ba? Siya mismo nagsabi, yung cake sa mga senior citizen. Sa mga cake sa senior citizen, ginaya niya sa Makati guys, nauna pa sa Makati. Pero sabi niya, ginagaya ko yung mga bagay na magaganda.
yung para sa taong bayan. So tama naman, di ba? Wala namang masama doon. Para naman yon sa taong bayan. Kaya napakatalino niya. Di ba? Kumbaga malalim siya mag-isip, guys. Talagang hindi lang basta mababaw, yung kapakipakinabang ang kanyang iniisip. So number 9. Yun, mabilis mag-isip, gusto solusyon agad, bilis kilos talaga. Ayun, isa pa yan, di ba? Talagang mabilis ang mag-isip at mabilis ang magtrabaho, guys. Pinakita na rin niya yan. Balik tayo sa pandemic. Di ba? Siya lang ang nakagawa ng hospital. 52 days, di ba? Yung Manila Field Hospital. Pinagawa niya. Kasi kailangan. Kaya nagulat ang lahat, di ba? Diyan sa Luneta. Dahil kailangan ng taong bayan. Hindi lang taga Maynila din po nakinabang doon. Marami doon, OFW. Yung pagdating sa airport, hinatid nila doon sa Manila Field Hospital. Bilis, di ba? Gusto yung matapos ka agad. Tapusin na, di ba? Ganun din sa mga pinagawa niya mga world class na public school, guys. Almost 3 years lang, tapos na, di ba? Ngayon, pinapakinabangan na. Yung hospital ng Maynila, ba? Yung Manila Zoo, nakita natin, natapos ka agad, di ba? Bilis kilos siya kasi nga naman, sayang yung pera ng taong bayan, sayang yung oras. Marami ka pang maraming magagawa. Kung natapos mo na yung isa, pwede ka pang gumawa ng isa pa, di ba? Yun ang ano niya, mabilis siyang mag-isip, in-action niya kagad. Hindi yung iba, di ba? Yung mga ibang politiko, hanggang plano-plano lang, guys, di ba? O, ganito gagawin natin. Magpapatay tayo ng ganyan. Pero darating yung araw, wala naman na ipapatayo. At kung may maipatayo man, sobrang tagal bago mapakinabangan ng taong bayan, ang laki na ng nagagastos. Kaya dito ka magbibilip kay Yorme. Talagang yung bilis-kilos na sinasabi niya, totoo yun. Hindi lang yung slogan, guys. Marami na siyang napatunayan dyan. Kaya talagang pagdating dyan, saludo tayo sa pang bilis-kilos, guys. Itong si Boss Y, Yorme Isko Moreno. At ang last but not the least, number 10. Talagang may malasakit sa tao. Lalo na sa mahirap. Yan ang kompas niya sa paglilingkod sa bayan at mahal niya ang Diyos. Sabi pa ni Carmelita, salamat Yorme Isko sa karanasang habang buhay niya siguro itong hindi makakalimutan. Di ba? So, may malasakit sa tao. Isa yan sa pinaka talagang magandang dahilan kung bakit ko rin siya nagustuhan. Dahil unang-una, galing nga sa hirap. Diba? Guys, hindi birong dinanas niya. Nakatira sa squatter, kumakain ng pagpag, diba? Nag-sidecar boy. Talagang lahat ng kailangan kitain sa labas, ginawa niya na dahil sa hirap ng buhay. Kaya hindi siya makalimutan ng Manileño eh. At siya mismo, hindi niya masikmura na basta na lang kalimutan na hindi siya tumulong sa mga mahihirap. Hindi lang naman taga Manileño, guys, pag may lumapit daw dyan, talagang tumutulong siya. Kumbaga, hindi siya nakakalimot. Lagi niyang priority. Kaya nga lahat ng mga pinagawa niya, guys, kung mapansin niyo, puro pang public eh. Na ang nakikinabang ay mahirap. Di ba? Public school, yung mga world class. Mga hospital ng Maynila, mga condominium, lahat yan, mga squatter, lahat yan, mga mahirap ang nakikinabang. So may pakialam talaga sa at may pagmamahal, malasakit sa mga mahihirap. Kaya malayong-malayo sa mga ibang politisyan na hindi naman galing sa hirap. Hindi ko naman sasabi lahat, guys. Meron din namang mayaman na alam. Pero karamihan sa kanila, hindi nila alam. Kaya mas maganda itong si Yorme kasi nga, naranasan niya. Hindi siya magkunwa-kunwari lang. Kaya yung pagpunta-punta niya dito sa Maynila, nakikipag-tongit siya, nakikipag-bingo siya, di ba? Nagsa-sidecar siya. Lahat ng pang mahirap na ginagawa, alam mong totoo, dahil galing sa doon, hindi siya plastiko nagkukunwari. Di ba? Kaya mahal naman niya. At dagdag lang natin, wala lang dito, yung sa mga senior, di ba? Na talagang sobrang lapit sa puso ni Yorme. Di ba? Kapag kaka-birthday lang, nag-celebrate siya sa mga HomePod agent. Yung mga bahay ang punan ng mga matatanda na wala na nag-aalaga. So, siyang nakakabilib kay Yorme. Yung puso niya, nasa mahirap po. Kaya talagang saludo tayo sa kanya. At yung pinaka-importante, mahal niya ang Diyos. Siyempre, di ba? May takot siya.
Kaya nga, di ba yung sign niya, di ba? Ganyan, God first, di ba? Nakaturo sa taas. Dahil nga, una yung Diyos. Mahal niya. Kasi guys, napaka-importante na ang leader ay may takot sa Diyos. Bakit? Siyempre, unang-una, natatakot siyang gumawa ng hindi maganda. Diba? Yung mag-corrupt, di ba? Yung walang pakialam sa mga mahihirap, hindi niya inaasikaso, di ba? Kaya nga pag may kalamidad, guys, di ba? Pag may kalamidad, siya mismo pumupunta, nakita yung mga nasunugan, di ba? O yung pagbaha-baha, di ba? Yan. Sumusugod din siya dyan, guys. Talagang tumutulong siya. Lahat yan walang halong kaplastikan. Kaya, yan po talaga si Yorme Isko Moreno na ating future president na ating winiskapon sa kanyang birthday. So, kayo guys, anong masasabi niyo dito sa 10 bagay na ugali ni Yorme na sobrang nakaka-touch, nakakabilib, na magandang papuri nitong si Carbalita na nakasama lang niya. Nakita niya, naobserba niya, di ba? Naranasan niya kung ano nga ba itong si Yorme Isko Moreno. Di ba? Kaya tuloy-tuloy lang tayo guys, suportahan pa natin. Hindi po tayo nagkamali ng sinusuportahan. Di ba? Sa prinsipyo, sa ugali, di ba? Sa pagmamahal sa mahihirap at lalo na sa pagmamahal sa Diyos. Kaya dalangin natin, di ba? Nasa na po, talagang manalo itong si Yorme at tuloy-tuloy hanggang sa maging presidente na natin. So kayo guys, anong masasabi niyo dito? Comment down below kayo para natin makabasa na kanyang mga ugaling nakita ni Carbalita na kanyang nakasama sa kampanya noong 2022 na isang mabuting tao, may malasakit sa kapwa, isang mabuting leader at tunay na leader, mabilis kumilos, di ba, mapagmahal sa nanay, at higit sa lahat ay may takot sa Diyos, mahal niya ang Diyos. So hanggang dito lang po, abangan niyo sa susunod kong vlog. Thank you very much. Pagpalain tayo ng po may kapal. Manila, God bless.